Bangkay na nang mailabas mula sa binahang bahay ang isang residente sa May Kawayan, Bulacan. Lubog pa rin kanina ang ilang lugar doon, kabilang na ang bahagi ng MacArthur Highway. Saksi, si Von Aquino. Wala nang malakas na pag-ulan pero lubog pa rin sa baha ang ilang bahagi ng May Kawayan City, Bulacan. Sa bahagi ng MacArthur Highway, nahirapang tumawid ang mga motorista. Ang ilang motorcycle rider, itinulak na lang ang motor para makatawid sa baha. Tinulak ko yung motor. Pagdating ko dito, ayaw mandar. Hirap din, malalim. Hirap motor. Saan po ba kayo galing? Dito sa Nabotas, papuntang Bulacan. Papunta pong Pande. Bandang alas 3 ng hapon, passable sa malalaking sasakyan pero takot namang tumawid ang ibang motorista. Pasado alas 4 naman ng hapon hanggang hita na ang baha sa barangay Saluysoy. Ganito po kataas ang baha dito sa barangay Saluysoy, May Kawayan City, Bulacan. Ayon sa barangay, ito raw ay dulot ng high tide at pagpapakawala ng tubig ng dam. Gamit ang bangkang dineploy ng barangay, inilabas mula sa binahang bahay ang bangkay ng isang residenteng pumanaw umano dahil sa sakit. Sumuong naman sa baha si Emil Salas para raw bumili ng ulam sa labas gayong hindi na raw sila makapagluto sa bahay. Kaya pa naman po eh. Saan po yung baha doon sa bahay? Hindi dito po sa Bewang. Sa lampas na po. May second floor po. Pagsapit ng gabi, bahagya namang humupa ang baha. Ayon sa barangay, kung hindi nabubuhos ang malakas na ulan ngayong gabi, maaring bukas ng umaga ay tuluyan ng humupa ang baha. Talaga pong mababa na po talaga itong lugar namin nito eh. Tapos nasabayan pa po ng mga pagtatambak, pagtataas ng mga karsada. So naiwan po itong aming lugar. Kaya naging naging catch basin itong aming barangay. Bahagya rin humupa ang baha sa MacArthur Highway pasado alas 7 ng gabi. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino ang inyong saksi.